Bakit dapat nating pag-aralan o maunawaan ang layunin? Una, ang layunin ang nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Merong isang mayamang tao, mga kaibigan. Hindi siya makabangon mula sa kanyang higaan, sobrang walang pag-asa. Hindi dahil sa wala silang pera, sila ay nakatira sa isang malaking bahay, isang napakagandang bahay, pero sobrang niyang lungkot dahil hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Hindi nila alam kung saan dapat pumunta o pupunta yung kanilang pera. Di ba nakakalungkot, mga kaibigan? Taglay mo ang napakaraming pera, napakaraming kayamanan, pero walang-wala kang pag-asa dahil sa hindi mo nararamdaman na may kahulugan ang iyong buhay, dahil hindi mo alam ang layunin kung bakit ka narito sa daigdig na ito. Hindi ganyan ang mga taong nakakaalam o nakaalam ng layunin kung bakit sila nabubuhay. Hindi sila tatamlay-tamlay na bumabangon mula sa kanilang higaan tuwing umaga. Sila ay masiglang bumabangon mula sa kanilang higaan at masiglang ginagawa ang gawaing ipinapagawa sa kanila ng Diyos. At dahil sila ay lumalakad ng ganadong-ganado na ang kaisipan ay pag-aari ng aking Ama ang lahat ng mga bagay na nakikita ko sa mundong ito. Pangalawa, ang layunin ang nagsisilbing susi upang mabuksan at mapasa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kung mayroon akong nalaman patungkol sa Diyos ay ito. Siya ay masyadong nakatalaga sa kanyang layunin. Sino mang tao, saan mang sulok ng daigdig na ito, na humahakbang sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos sa buhay niya, gaano man kalit ang kanyang pananampalataya, ano man ang kanyang relihiyon o lahing kinabibilangan, ang layuning ibinigay sa kanya ng Diyos ay hinding-hindi na mawawala mula sa taong ito. At kapag ang sinuman ay luminya sa layunin, sa purpose ng pagkakalikha sa kanya ng Diyos, ito ay tiyak na gagana. Kaya nga, dahil ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa araw ay para sumikat sa lahat ng mga nilalang, ito ay patuloy na magbibigay ng kanyang liwanag sa lahat ng mga tao. Sila man ay makasalanan o sila man ay anak ng Diyos o hindi. Siya ay patuloy na sisikat para sa lahat ng tao, lahat ng bagay na nandito sa mundong ito. Ganon din ang ulan. Ang ulan ay mananatiling magdadala ng kanyang tubig sa lahat ng tao. Sila man ay anak ng Diyos o hindi. Dahil ang layunin ng pagkakalikha ng bawat bagay kailanman ay hinding-hindi babawiin at babaguhin ng Diyos. Ito ay totoo, hindi lamang sa araw, hindi lamang sa ulan. Ito ay totoo sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, kabilang ang tao. Kaya ano ang mangyayari kapag natakpuan mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Bubuksan nito ang iyong mga pangangailangan. Ang iyong mga pangangailangan ay hindi manggagaling sa iyong mga trabaho. Ang iyong pangangailangan ay hindi bunga ng mga ginagawa ng pamahalaan. Ang iyong mga pangangailangan ay nakakabit sa iyong layunin. Ganoon ang pagkadisenyo ng Diyos sa iyo at sa akin. Pangatlo, ang layunin ang nagbibigay sa atin ng kahalagahan. Isa sa pangangailangan ng bawat tao ay ang maramdaman na siya'y mahalaga. Inahanap natin ang pagpapahalaga sa atin ng ating kapamilya, ng ating pamayanan at ng mga tao. Sa paghahanap ng tao ng pagpapahalaga ng iba, ay gumagawa sila ng anumang mga kapansin-pansin sa kanilang katawan, katulad ng pagpapakulay ng buhok, pagsusuot ng iba't ibang klase ng mga aretes, may pinong-pino, may malalaking aretes. Ginagawa nila ito upang makuha nila ang pansin ng ibang mga tao at sabihin sa kanila, "Wow, ibang klase ka. Ang ganda mo, ang gwapo mo." Nais nilang marinig mula sa ibang tao na sila ay mahalaga. Ano ang tamang pamamaraan upang
pahahalagahan ka ng ibang mga tao. Ito lang mga kaibigan, humakbang ka sa iyong layunin at hahanapin ka ng pagpapahalaga. Sa sandaling matuklasan mo ang layunin ng iyong buhay, ang layunin ng Diyos sa buhay mo, mararamdaman mo ang pagpapahalaga ng ibang mga tao sa iyo. Kapag ito'y nangyari, hindi mo na hahanapin ang pagpapahalaga ng ibang mga tao. Ikaw ay kaagad na pahahalagahan ng mga tao.